atin pong encounter. Ang sabi po ni parang Spider-Man, pakibasa na nga po ang sabi niyan. Great power comes great responsibilities. Yan, sabi yan ng ating kaibigan na si Spider-Man. Ano? With great power comes great responsibility. Alam niyo ba that today, the Lord has deposited in you so much power. Amen. Amen. Ang Diyos ay nagbaba sa bawat isa sa inyo ng kapangyarihan. Kapangyarihan katulad ng ibinaba ng Santong Espiritu sa kanyang mga alagad noong panahon ng Pentecost. Amen. Kapangyarihan ay binaba ng Diyos kay Pedro na sa bawat lalakaran niya at sa kanyang anino, gumagaling yung mga misakit. Amen. Kapangyarihan ay binigay ng Diyos kay Pablo, no? Na nakakapagpalaya sa mga tao na sugatan yung puso, nakakapagpagaling ng may sakit, nakakagawa ng himala, nakakapag-deliver ng tao mula sa pagkaalipin sa kapangyarihan ng Diablo. Hindi ibang kapangyarihan ang tinanggap ninyo mula sa mga apostol ng Panginoon. Yes. Amen? Amen. Kung ano yung binigay ng Diyos sa kanila, yun din ang tinanggap ko. Amen. But the thing is, ito yung catch. With great power comes great responsibility. Dapat malinaw sa atin na sa kapangyarihang tinanggap natin mula sa ating Diyos, mula sa banal na Espiritu, meron niyang kalakip na malaking responsibilidad. So, Lord, sana pala nilipitan mo na lang. Sana pala, Lord, kinuntian mo na lang para cute lang din yung responsibility ko. Pwede pa rin ako magpa-cute-cute lang ng konti, okay? Pero hindi po. Pantay-pantay na kapangyarihan ang tinanggap natin mula sa Diyos. Hindi po siya nagtangi. Lahat ng nagnasa ay tumanggap. At naranasan niyo yun. Alam ko, naranasan niyo yun. Kani-kanina lang. Amen? So, anong responsibilidad mo? Ikaw na nakatanggap ng pagpapala ng Diyos? Tama po ba? Pinagpala po kayo ng Panginoon? Amen. Ano ang responsibilidad mo ngayon na ikaw yung pinalaya ng Diyos? Sino dito pinalaya ng Diyos? Amen. Wala na yung pasakit, wala na yung pain na dulot ng mga past natin, tinanggal na ng Panginoon, kinuha sa krus. Dinala natin sa paanan ng krus. Sinulog natin kanina. Hindi lang yun basta simbolismo. Ito yung katotohanan na ginagawa ng Diyos, ng Panginoon sa buhay natin. So, kalakip niyan ang responsibilidad to become salt and light. Kayo po, mga kapatid, ang bawat isa na naririto ay tinatawag ng Diyos upang maging bahagi ng kanyang powerful vision. Amen. Sabihin niyo nga, vision. 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 Kayo po ngayon, binuksan na ng Diyos ang inyong mga paningin. Amen. Kung dati, nandun kayo sa bahay ninyo, nagtataka kayo, bakit ba itong kaklase ko na ito para i-share sa akin, Jesus and Jesus? Hindi natin malinaw na nakikita, hindi natin malinaw na naririnig yung mensahe. Pero binuksan ng Panginoong Jesus ang ating paningin. Nalaman natin na kaya pala niya sinishare sa akin si Jesus kasi palalayain niya ako sa aking mga kasalanan. Kasi bibigyan niya ako ng kapangyarihan. Kasi gagamitin niya ako sa maraming kaparaan. So you are salt and light. Ang sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power, katulad ng ginawa ng Diyos sa kanyang mga apostol at sa nangyari sa inyo kanina, no? When the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. And the Lord is calling you today. Pagkatapos bumaba sa inyo ng banal na Espiritu, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, Jesus wants you to be His witnesses. Sabi mo nga, witness. Witness. Hindi po yung religion na. Hindi po. But to be a witness for Jesus Christ. Ano nga ba yung witness, mga kapatid? Pag sinabi po natin witness, it is a person who speaks or testifies about something he has seen or heard. May nangyari po ba sa inyo sa 2 araw na naririto kayo? Meron? Meron bang
experience na hindi nyo inakalang magaganap sa buhay nyo. Sa 2 araw na nandito kayo. Amen. Amen. Sa palagay nyo, yung mga naganap sa buhay ninyo, yung kalayaan, yung pagpapatawad, yung pag-ibig, yung biyaya na natanggap niyo sa Panginoon, dapat ba itong i-share sa ibang tao or sarilinin na lang natin? Ano po? Galing sa inyo yan, ha? Dapat na i-share. Sa ibang tao kasi good things yun eh. Tama po ba? Yes. At kapag magandang bagay, ang sarap ibahagi niyan sa ibang tao. Ang sarap magbahagi sa tao ng kabutihan at kagandahan ng loob ng Diyos. That is why, sabi nga, a person who speaks, magsasalita ka na ngayon patungkol sa mabuting ginawa ni Jesus sa buhay mo. A person who testifies, patutunayan mo na ngayon na si Jesus na natako sa krus, namatay, pagkatas ng 3 araw, muling nabuhay at umakyat sa langit, ngayon naghahari sa buhay mo. Amen? Amen. May ginagawang pagbabago sa buhay mo. A witness who hides is not fulfilling his responsibility. Alam niyo nung minsan, meron kaming eksena sa aming kapitbahay na nagrereklamo sa amin tungkol dun sa pagkakatayo ng bahay sa malapit daw sa dike. Pero totoo sila yung nakatayo talaga sa tabi ng dike, kami medyo malayo. Pinatawag nila kami sa barangay. Si Ace, pinatawag nila sa barangay. Pero ang sabi niya, kaya lang, kailangan secret kung sino nagpagawag sa kanila. Meron bang kaso na nagpapatuloy kapag walang testigo or walang nagreklamo? Wala. Di ba? Wala. Tama. Kasi hindi napapatunayan eh. Walang patunay na totoo yung kaso. Nagpunta dun yung asawa ko, wala yung nagreklamo sa kanya. At wala testigo na may ginawa kaming mali laban sa kanila. Sabi nung kapitan, ewan ko ba sa mga nagreklamo na to kung anong problema nila? Tapos pinapatago pa kung sino sila. So, a witness who hides is not fulfilling his responsibility. Hindi tayo pwedeng magtago. Ano po? Hindi pwedeng magtago yung mga buhay na binago ng Panginoong Jesus. Ano? At paano ba tayo magiging effective na witnesses para sa ating Panginoong Jesus? Una, kailangan nating maunawaan that we are the salt of the earth. Kayo po ay asin ng sanlibutan. Ang sabi sa Mateo 5 verse 13, kayo masin ang sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Sa English po, you are. Sino daw po? Sino? You are. Yes, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Kanina sabi, yung witness daw na hindi ginagamit or hindi sinishare yung kanyang nalaman, walang saysay. So, kung ang asin walang alat, anong ginagawa? Tinatapon na lang. So, habang nandyan pa yung alat, gamitin natin. Ano po? At alam niyo ba na ang salt, yan po ay essential ingredients sa bawat kitchen natin. Sino sa inyo yung kusinang walang asin? Meron? Marami pa nga tayong klase ng asin sa bahay eh, no? May pink, may rock salt, may iodized salt, meron pang Epsom salt, kung ano social na salt. Yung mga ginagamit natin sa ating kitchen at hindi yan pwedeng mawala. Mawawala yung patis sa kay toyo pero yung asin, hindi. Okay? Alam niyo kasi yung asin kung bakit ginamit ito ng ating Panginoong Jesus during the ancient times. Yung salt po ay pasahod sa mga soldiers. Gulat kayo. Wala akong pera dati. Ang compensation po ng mga soldiers po ay asin. At para po sa panahon na yon, ang asin po ay nagsisimbolo ng worth at significance. So, pwede mong i-trade yun. Para yung ginto, itong panahon na yun. Na kapag meron kang maraming asin, mayaman ka sa lipunan. No? Ganun katindi yung halaga ng asin noong panahon ng ating Panginoong Yesus. Pinapasahod yan. And your role as salt is significant also. Napakahalaga ng bahagi mo sa kawan ng Diyos. Amen. Parang ayaw niyong paniwalaan yung
mission nyo. Di yata kayo naniniwala eh. So, being salt of the earth, hindi po yan optional mga kapatid. Yes. Hindi po yan optional. Lahat ng nagtiwala sa Panginoong Hesus para sa kaligtasan, lahat ng nabautismuhan ng Banal na Espiritu, lahat ng tumanggap kay Kristo na born again, kayo po ay tinawag ng Diyos para maging asin ng sanlibutan. Sabi po dyan, you are. Hindi po sinabi ni Jesus na, okay, you can be. Hindi po siya nagbigay ng option sa atin. Kung gusto mo maging salt, sige lang. Pero kung ayaw mo naman, huwag na lang. Baka hindi ka komportable eh. Hindi po. Kapag wala kang pakinabang bilang asin, ang sabi diyan, kailangan mong itapon. Ilang option ng Diyos sa atin, ano po? Asin ka, na may alat, mag-witness ka sa kabutihan ng Diyos, or asin ka na walang alat, itatapon ka ng Diyos. Okay? Yun lang ang ating pagpipilian. Itapon or maging kagamit-gamit sa Panginoon. Amen? So, ano ba yung mga main purposes ng salt? Una, basahin nga po natin. Give flavor. Alam nyo ba na kayo ay magbibigay ng lasa? Amen. You will make a difference sa place of Yes. influence na pinagdadalan sa inyo ng Panginoon. Hindi mo kailangan lumayo, pumunta sa Africa, pumunta sa Pakistan, Afghanistan, hindi na. Kung saan yung place of influence na binigay ng Diyos sa'yo. Sa school, ikaw ay magiging asin sa lugar na yan. Sa tahanan, ikaw ay magiging asin sa lugar na yan. Sa iyong mga anak, sa iyong asawa, sa iyong nanay at tatay, doon sa community kung saan ka nakatira, ikaw ay magiging asin sa mga lugar na yan. Huwag tayo munang tumayo at tumanaw ng napakalayo. Ano? Kailangan kung ano yung abot kung saan tayo nilalagay ng Panginoon. Okay? At sa pagsunod natin kay Kristo, i-influence natin yung mundo sa kabutihan. Okay? Sa kabutihan po hindi bad influence. We must influence the world for good. Kung saan merong kaguluhan, dapat ikaw yung peacemaker. Tama ba? Hindi yung may kaguluhan. Ba't ano nangyari? Oo, yan nga talaga yan eh. Nakisaw-saw tayo. Hindi po. No. Kung saan merong kalungkutan, dapat ikaw yung maging joy sa lugar na yun. I-influence natin yung mga tao for good. Hindi para sausawan sila sa maling ginagawa nila. Hindi para makisali sa kung ano yung trending sa mundo. Hindi. Hindi yun ang ating posisyon bilang mga anak ng Diyos. Okay? We are to be ministers of Jesus Christ. Kayo po ay ambassador ni Kristo. Yes. Dala-dala nyo yung kanyang pangalan sa mundo. Amen? Hindi na ikaw si Divine na pumasok dito kahapon. Ikaw na si Divine na anak ni Kristo. Dala-dala mo yung pangalan niya. Suot-suot mo yung puting damit na ibinihis niya sa'yo. Yung malinis na damit na ibinihis niya sa'yo. Okay? And kung saan merong hatred, dapat tayo po ay maging demonstration ng pag-ibig ng Diyos. So, yan yung ginagawa ng asin. Ano? Kung saan may matabang, pag nilagyan mo ng asin, nagkakaroon ng lasa. Alam niyo yung, naalala ko, merong prescription sa amin dati na sa tubig, parang 1 liter ng tubig, patakan mo ng asin, magiging maayos yung mawawala yung dehydration, yung blood pressure mo magiging maayos, yung cells mo ma-hydrate lahat yun. Dahil lang sa pinch of salt. Malaki yung impact ng asin. Akala niyo po ba? Kaya nga, iyan yung binigay sa atin ng Panginoon na illustration dahil napakahalaga ng bahagi niya sa kawan ng Diyos. Pangalawa, you are that grain of salt that helps change the world. Yung maliit na yon na sinasabi ko kanina, yung maliit na patak ng asin na yan, ay kaya pong magbago ng mundo 1% at a time. Amen. Amen. Yes. Hindi kailangan tumayo ka sa plaza at mangaral sa libo-libo para masabi mo na ikaw ay bahagi sa pag-witness ng salita ng Diyos. Isang tao lang na mabahaginan mo ay malaking bahagi sa karya ng Diyos. Libo-libong anghel, sabi nga sa Biblia, sa bawat isang tao na naliligtas sa tumatanggap kay Kristo, libo-libong anghel sa langit ang nagdiriwang para sa kaluluwa na yan.
So, huwag nating maliitin yung grain ng salt na yan. Sa itlog, hindi naman tayo nagbubuhos ng isang kutsara. Tama ba? Hindi ba ganun lang para lumasa? At nag-enjoy na tayo. So that's your role. You are that grain of salt that will help change the world. Pangalawa, na purpose ng salt is to preserve. To preserve. Ang salt po ay ginagamit para ma-prevent yung pagkabulok. Lalo na nung araw nung wala pang refrigerator. Alam niyo yung mga meat, sinasawsaw yan sa maraming asin para hindi po yan mabulok. Kaya nung wala pang refrigerator, igaganyan yan sa asin tapos babalutan nila ng papel or kung ano pa mang pambalot nila. Yun na yung magpa-preserve dun sa meat na yun hanggang tumagal yun ng ilang weeks. Matindi pa sa refrigerator, ano? And ikaw po, tingnan mo yung katabi mo. Ikaw at ikaw. Kayo po ang asin na magpa-preserve ng mundo. Ngayon, trending yung corruption, ano? Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa maraming mga bansa. So, ang bahagi po natin, i-preserve yung next generation, this generation, and the next generation from being corrupted. Preserve natin from being corrupted. Sa mundo na puno ng mga entitled people, dapat tayo yung mga tao na nagtataglay ng kaisipan ni Kristo. Let us be humble all the time. All the time. Okay? In a world full of me first, ako muna. Mauna ako sa pila, mauna ako sa pagkain, ako yung unang sasandok, ako muna, asikasuhin nyo. Sa mundong puno ng ganitong attitude, let us be selfless. Maging mabuti tayong halimbawa sa mga tao. Ano po? Lalong-lalo na sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Minsan may narinig akong turo ng isang kabataan sa cell group. Sabi niya nga, there is no impossible case para sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ano? Yes. Walang hopeless case pag tinarap natin sa Panginoon. Yes. Yung inisip natin matigas ang ulo, walang matigas na ulo sa harapan ng Diyos. Walang matigas na ulo sa biyaya ng Diyos. Kayang mag-penetrate ng kagandahang loob ng Diyos kahit sa pinakamatigas na puso. Okay? Kapag inilapit natin yan sa Panginoon. So, wala tayong kapangyarihan. Sabihin na natin, wala tayong kapangyarihan. But, because the Lord is with you and the Holy Spirit is with you, gagamitin ka ng Diyos to preserve the world from corruption. Okay? So, your role as a believer is to prevent the corruption in this world. Yan po yung ating bahagi. Hindi naman natin kailangan tumakbo doon. Tumakbo sa Senate. Huwag naman. Tinatawag pala ako ng Lord. Baka makahabol akong congressman. Tapos ikaw na yung nangunguha ng mga contractor. Hindi. Hindi po. Kahit sa school, may corruption. Tama ba? Baka nga sa bahay niyo may corruption eh. Baka mas pinapaboran niyo si Bunso kaysa sa panganay. Sino dito yung tatlo silang magkakapatid? Alam niyo, pag tatlo, pinakawawa yung middle child. Tama ba? Sabi na. Middle child siya eh. Hindi pala, second pala siya. Oh. So, mga magulang, marami tayong natutunan sa dalawang araw. Let us be fair sa pag-ibig natin sa ating mga anak. Alisin natin yung kaisipan na meron tayong mas pinapabura, meron tayong mas kinikilingan, dahil siya'y bunso, mas sa kanya lahat ng attention, no? Kung paano inibig tayo ng Diyos ng pantay-pantay, huwag tayo maging corrupt sa pag-ibig natin sa ating mga anak. Ano po? Huwag tayo maging corrupt sa pag-ibig natin sa ating mga anak. Next! Hindi lang tayo basta salt of the earth, tayo din po ay light of the world. Ito ay isang significant na illustration. Ano po? Imagine niyo yung mundo kapag walang ilaw. Paggabi. Ano daw? Oo, paggabi na walang kuryente. Di ba may nakikita ba kayo? Yes!
Special vision to. May sa pusa. Pero, ang totoo, kapag walang ilaw, malungkot. Tama ba? Wala tayong makita, hindi natin makita yung ganda ng paligid natin. Kaya nga, sabi ng Panginoong Jesus, hindi ka lang basta asin eh. Ikaw din ay ilaw para makita ng tao yung ganda ng kanyang presensya, yung ganda ng kanyang kabutihan, yung ganda ng pagpapala na meron ng Diyos, yung ganda ng kaligtasan. Okay? Ikaw ay ilaw ng sanlibutan na ito. So, Matthew 5:14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Tandaan mo, ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Yung presensya mo bilang tagasunod ni Kristo, dapat po yan ay maging liwanag sa kadiliman. Kung sa bahay mo, ikaw pa lang ang naliligtas, salamat sa Diyos dahil meron ng ilaw sa tahanan. Amen? Pakihawahan niyo po ng ilaw yung mga kasama niyo sa bahay. Yes. Kasi kapag walang liwanag, wala ring direksyon, mga kapatid. So sa pamamagitan po ninyo, magsisimula yung direksyon sa loob ng tahanan. Amen. Lalo na, may mga magulang tayo dito. Napakalaki po ng bahagi ninyo sa buhay ng inyong mga anak. Okay? So, in the sense that your good deeds must be seen or evident sa lahat ng tao na nakakakita at nakakasalubong. Kailangan po, pag sinabi natin ilaw, halimbawa, lumabas ka sa tahanan mo, nagpunta ka sa school, tapos ikaw ay may exam. Yan, mga estudyante, nag-exam kayo. Tapos, nakalimutan mo yung sagot doon sa tanong. Anong gagawin mo? A, mangongobya. B, mangongodi ko, ilalabas yung kodi ko. C, mangongopya ulit. Anong gagawin mo kapag hindi mo alam yung sagot? Mangangalabit ka ng kaklase? Kailangan ikaw ay liwanag. Ano po? Ikaw ay magsilbing liwanag. Hindi pwedeng ikaw ay nangahawa ng, uy, hindi ako nag-review pakopay mo naman ako. Huwag ganon, Mars. Huwag ganon. No? Kapag ka po tayo tinawag na ilaw, sabihin mo nga sa katabi mo, dapat halata. Yan, dapat halata. Okay? Dapat kita yung mabubuting gawa sa buhay natin. Amen? Kasi kapag hindi, ay sabi nga ni Kuya Ace dati, baka nalalaman nilang born again ka, graduation na. Hindi mo pinapaalam. Baka nalalaman nilang born again ka, yung yung katapusan na ng mundo. Ay, born again pala ako! Kahit ako nakalimutan ko din eh. Diba? Kailangan evident yung pagiging liwanag natin sa mundo. So the world depends on those who will be brave and determined to speak about Jesus. At kailangan kayo po yun. Kailangan tayo po yun. Amen? Amen. Tayo yung matatapang na magsasalita at magte-testify patungkol kay Jesus sa mga tao. Amen? So, alam niyo itong liwanag na to, ayan, nakita niyo naman, di ba? Na napakaliit, yan po talaga ilang para ng araw Parang napakaliit lang na, parang may dugot lang siya ng tela. Ay, ano yun? Yung sa candle. Yun, may dugot lang siya na gano'n, tapos meron yan sa loob na parang oil. Okay? Sa palagay niyo, gaano katagal ito tatagal? Para magliwanag siya. Ha? Isang minuto? Di ba napakabilis lang? Sa kandila siguro na, medyo makapal-kapal. Sabihin mo ng mga ilang oras lang tatagal, di ba? O, para magliwanag siya. So, ibig sabihin, yung liwanag na meron tayo ay pansamantala. Tama po ba? Hindi natin kayang sustain yung light na yun. Sa sarili natin kapangyarihan hindi. We need the power of the Holy Spirit. We need the power of the Word of God to sustain that light. Kasi kung aasahan mo lang, nakapag-encounter ako, I'm on fire. Maalat, maliwanag.
For 2 weeks, on fire ka. Pero after 2 weeks, hindi ka na naman nagde-devotion, hindi ka na naman nagbabasa, hindi ka na naman nananalangin, hindi ka na naman lumalapit sa Diyos, hindi ka na naman humingi ng tulong sa banal na Espiritu. Sa palagay niyo po ba, yung apoy na yun hindi maakapula? O hindi mawawala? Mawawala. Mamatay. Yung langis na nagpapamaintain doon, banal na Espiritu yun. Amen? Yung liwanag na pinanggagalingan noon ay walang iba kundi si Kristo. So, mga anak, mga kapatid, kailangan natin na magpatuloy sa paghingi sa banal na Espiritu. Kailangan natin na ang salita ng Diyos yung magsusustain ng strength na yan at ng fire na yan, ng power na yan sa buhay natin. Kasi lahat tayo dependent sa Kanya. Lahat tayo dependent sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at ng ating Panginoong Jesus. He is our true light. And our mission is that people would be able to see Jesus in everything we do. Kailangan nakikita ang Panginoong Jesus sa lahat ng ginagawa natin. Natisod ka, tapos napamura ka. Uy, sabi ko lang kanina, born again ako ah. Tapos napamura ka. Kailangan evident si Jesus Christ sa buhay natin. Amen. Amen. We are the carriers of the glory of Christ. Dito po sa mundo, ikaw ang tagadala ng kaluwalhatian ni Kristo. Ang ganda ng mission natin. Ang ganda ng calling ng Lord sa atin. Amen. Tagadala ng kaluwalhatian ni Kristo. At dapat sa lahat ng ating ginagawa, nagsisimula po yan sa ating iniisip, sa nakikita ng ating mata, sa nilalaman ng ating puso, lalabas po yan sa lahat ng ating ginagawa. Nakikita si Kristo. Na sa bawat taong titingin sa iyo, mag-glorify ang Ama sa langit. Nakaka-bless ang buhay ng kapatid na to. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, pero kapag nagkukwento ako ng problema, parang ang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Parang meron kakaibang presence sa kanya na gusto-gusto kong sa kanya sinishare yung problema ko kasi ang buti niya, influensya sa buhay ko. Dapat ganun yung naririnig natin sa mga tao na tuwing lalapit sila sa atin. Hindi yung, ayaw makita yan, visit ako dyan eh. Di ba nakakalungkot naman kapag sinasabi natin na tayo yung mga carriers ng glory ni Jesus, tapos ayaw tayo makita ng mga tao? So, dapat makita sa atin yung kaluwalhatian ni Kristo. And, number 3, we cannot hide. Kung papaano si Jesus bilang liwanag, hindi po siya pwedeng itago. Hindi pwedeng hindi mapansin ng mga tao yung liwanag ni Kristo. Tayo din, mga kapatid. Hindi pwedeng nakatago tayo. Meron na ba kayo nakitang liwanag na nakatago? Wala pa, kasi kapag liwanag, nakikita talaga, sumisilip talaga eh. Tama ba? At naku-curious yung tao pag may maliwanag doon. Anong meron doon? Yung pala bar, yung cabaret pala. Na 24/7. So, kailangan katulad tayo ng ating Panginoong Jesus at sa kanyang liwanag, mga kapatid, wala pong shadow. Walang shadow sa presensya ng Diyos. Sin and darkness shy away in the light of Christ. Walang kasalanan, walang kadiliman sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Yung tao na nag-decide na sumunod sa Panginoong Jesus, ikaw na nagke-carry ng kanyang liwanag ngayon, tingnan mo nga yung katabi mo kung iba na ba yung itsura niyan mula kahapon? Nag-aliwalas. Nag-aliwalas na yung kanyang mukha. Kahapon, ano lang yan, 1 kilo lang yung eye bags niyan eh. Ngayon, 2 na. 2 nakakaiyak na kanina. No? Tapos yung ilong niya, parang kailangan ng rhinoplasty kasi namagang ulit nung pagkakain. Okay? Hindi po tayo dapat nagtatago or nahihiya sa ating desisyon na sumunod kay Kristo. Ipahayag niyo po yan sa mga tao. Huwag natin i-deny sa mga tao yung opportunity na makilala din nila ang Panginoong Jesus. Ang sarap yata na hindi lang ikaw ang malaya. Amen. Ang sarap yata na hindi lang ikaw ang pupunta sa heaven kasama mo yung buong pamilya mo. Di ba? Pagka nagta-travel ka, pupunta ka sa ibang bansa, hindi mo naman gustong, halimbawa, ako lang, iwanan ko yung pamilya ko, bahala kayo dyan, mag-enjoy ako. Pupunta ako sa Japan, hindi ko gusto yon. Ang sarap na pag pumunta ako sa Japan at nag-enjoy ako doon, kasama yung buong pamilya.
Ganun din, kapag hindi tayo nahiyang i-share si Jesus, mga kaibigan natin, magugulat ka, kasama mo silang nagpupuri sa Diyos sa langit. Amen. Ang sarap ng pakiramdam. Kasama mo yung pamilya mo na nagpupuri sa Diyos sa langit. So, huwag nating i-deny sa kanila yung opportunity na makita yung miracle na ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Yes. You are a city on a hill, hindi ka pwedeng itago. Yung liwanag mo, kumakawala yan. Nakikita yan sa buhay natin. So, God has chosen you so that many can be saved. Hindi lang isang tao ang pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Gagamitin tayo lahat ng Panginoon para mas marami pang maligtas. Amen? Amen. Ang sarap, ano? And number 4, the most successful preaching. Ano sa palagay niyo yung most successful preaching? May preaching pala. Kala ko ano lang eh. Paglabas ko dito, okay na. Para makapag-preach ba ako, anong kailangan kong version ng Bible? Kailangan ko bang magbasa ng makakapal na commentary books? Para mag-preach ko si Jesus? Or mag-aral muna ba ako sa Bible school? Para makapag-preach ako about Jesus Christ? At mapatunayan ko sa kanila na totoo yung mga nasusulat sa Biblia? No. Your most successful preaching is your testimony. Bali wala yung pagbasa mo ng Biblia kung wala kang binagong buhay. Yes. Bali wala na natumba ka kanina, kung paglabas mo dito, sabi nga ni Pastor, tumumba kang bakla, bumangon kang bakla. Tumumba kang mandaraya, pagbangon mo, mandaraya ka pa din. Tumumba ka na chismosa, pagbangon mo, chismosa ka pa rin. Bali wala. Mali ba na lang kung si Jesus na yung chinismis nyo? No, yun yung pagbabago. Kapag si Jesus na yung chinichismis natin sa mga tao. Hindi na buhay-buhay ng iba. Amen. Kundi yung ginawa ni Kristo para sa atin. Okay, so, your most successful preaching is your testimony. Wala na pong iba, mga kapatid. And your mission. May mission tayo, no? To go and make disciples. Hindi para maghintay lang, naligtas na ako, nakapag-encounter na ako, siguro hintayin ko na lang after 40 years, kung mamatay na ako, punta ako sa heaven, okay na. Hindi. Kailangan natin mag-share ng good news sa mga tao. We must go and make disciples. Hindi po go and collect members. Hindi. Hindi po yun na nakasulat sa Biblia. Kailangan yung mga tao sinashare natin. Ang goal natin, maging disipulo sila, followers sila ni Jesus Christ. Sabihin, hindi lang sila basta kasama mo sa Bible study. Kailangan nagbabago din yung buhay nila kung paano tinatransform ng Lord ang buhay mo. Natatransform din yung buhay nila. Yun yung effective na disciple ni Jesus. Okay? So, para magawa po natin to, let us be part of equipping, mga training. Meron tayong ginagawa, hindi naman kailangan pumasok sa Bible school. Meron tayong ginagawa weekly, meron tayong cell group. So, para i-enhance pa natin yung ating mga nalalaman. Marami pa akong kailangan matutunan tungkol sa character, sa nature ng Panginoon. So, kailangan kong matindi ng cell group, mauhaw tayo sa mga bagay na yan, mga kapatid. Mauhaw tayo sa devotion, mauhaw tayo sa pag-aaral patungkol sa kung sino ang ating Panginoon. Okay? So, ma-excite tayo na every Sunday, makikita ko na naman yung mga kapatid, maririnig ko yung patotoo patungkol sa kabutihan ng Diyos, isi-celebrate namin ang kabutihan ng Diyos. Sama-sama. So, let us go and make disciples. So, tapos na. Napahihintay natin. Go! And make disciples to all the nations. So, sabi ko nga kanina, hindi nyo kailangan pumunta muna ng Afrikano. Baka mamaya, meron kang mapa, tapos may dart ka, Lord, kung saan ito tatawa, doon ako pumunta. hindi kailangan. Go to your family, go to your friends, sa school, go and make disciples. Okay? So, yan po ang ating bahagi. And we are being encouraged today na sa kapangyarihan binigay sa atin ng Panginoon, maging mabuti tayong katiwala at witness ng kabutihan ni Kristo. Amen. Pwede po ba tayong lahat ito ngayon?
And this will be your prayer declaration. Sabay-sabay po natin itong basahin. At habang binabasa nyo ito, please, read this with conviction. Kailangan convince kayo, mga kapatid, na ito yung panalangin ninyo at gagawin ninyo